So, hi guys! Good morning! Kumusta? So, inhale, exhale, EDC fans be like after mapanood ang premiere ng EDC. O, diba, nakahinga rin ng maluwag. Pero bago yan, alam ko na medyo napapaisip ka din sa trip ng dalawa. Lalo na yung trip ni Kalinga Pido sa live niya. And then kinabukasan, syempre si Biancy feeling ko sumakay din. And then sa mga nakakabasa niyan, syempre mag-iisip din, 'di ba? Mas lalong mas lalong kinakabahan. Pero after mapanood yung part 90, nawala agad ang problema. O, 'di ba? Malabo na itigil ang EDC dahil maganda ang views ng EDC. So, wala namang rason para itigil din ang EDC dahil sa pagkakaalam ko, maganda naman ang samahan ng EDC at nagmamahala naman sila ng totoo. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalinga Prab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Alam nyo ba, nung araw bago mag-premiere si Kalinga Prab ng part 90 ng EDC ay si Biancy may napakahaba-habang post. So nag-shared post pala siya, sabi ay, ang tamlay mo ha, ano bang gusto mo? Diba pag mga ganyang short post ni Biancy, like for example kung medyo nababalitaan mo na something wrong sa dalawa, talagang mapapaisip ka, diba? And then napakahaba-haba pa ng caption ni Biancy. Basahin natin, hayaan yung basahin ko na lang. Pero paalala lamang, wag na munang seryosohin kung ano man ang caption dyan ni Biancy. Deleted na yan and na-SS lang. Tapos naman na yan. Kumbaga, it's a prank. Pero, sa totoo lang, lahat ng yan na sinasabi dyan ni Biancy sa mga babae, big deal to, big deal. Lalo na sa mga Gen-Z, ganon. Pero sa edad ko, like, hindi ko masyadong minamatter yung mga pagpupopost sa SOCMED kasi para sa akin, mas maganda yung pinaramdam sa'yo in person. And I strongly believe na ang EDC ganun talaga. Mas nararamdaman nila yung pagmamahal nila sa isa't isa in person. Hindi sa kung anong nakikita natin sa post. Kasi malay natin, nilalaro lang tayo, 'di ba? Alam niyo naman si Kalinga Pido, minsan ay mapaglaro ng mga damdamin ng mga EDC fans. O, 'di ba? Nung nakaraan, kung naaalala nyo pa, may pa-sorry effect pa siya. May sinabi pa siya na baka iinom na daw ng mga maintenance, sorry, baka ma-disappoint, may mga revelasyon. Kaya naman, hindi maiwasan ng ibang mga fans, hala, mapiktuhan, last episode na ba this? Okay, so sabi nga ni Biancy, nakakahiya naman kung sasabihin kong gusto ko ng Mina My Day featured. Batak na batak i-flex ako. O, diba? Hindi ka nga usually Mina My Day, Biancy, pero Tina thumbnail. Feature din or may tribute pa nga ni, 'di ba? Ilang taon iniipon-ipon ni Kalinga Pido yung mga sweet moments niyo pala. May mga ganun pala kayo, hindi na namin ine-expect 'yon. Pero tinatago-tago lamang. And sabi pa hindi nagre-react sa iba. I believe so na si Kalinga Pido naman talagang hindi, kasi hindi nga siya active sa sa FB, 'di ba? And para kasi iniisip niya, ano bang mapapali ako sa FB? Medyo hindi kasi siya masyadong nag-aano sa FB, focus talaga siya sa YT. 'Di ba? So sabi, hindi nag-a-add ng iba, faithful, loyal, hindi friendly, walang soul-soul na tropa, hindi tumitingin sa iba, lagi akong ina-update without asking, hindi nag-entertain ng iba kahit magkaaway kami. Hala ka, Kalinga Pido. Assurance, compliments, attention, ako lang gusto, hindi ako tinatanggi, sumusunod, marunong makinig, alam makiramdam, mahal ako araw-araw, malambing, no cheating, no secret, no lies, pure love. By the way, Jabi.
Nilaro tayo, guys. Joke time pala to eh. Hindi pala to seryosong hugot. Anyways, okay, lahat naman tayong mga babae at syempre gusto natin yung ako para sa akin hindi ko na masyadong big deal yung hindi minamayday kasi it's not my thing na minamayday, fini-featured, so on and so forth. Mas gusto ko yung effort in person. And then itong sinasabi and the rest of sinasabi dito, yung hindi na nagre-react sa iba talaga, syempre kailangan natin yan. Kasi kapag nag-heart-heart ka pa sa mga pictures ng iba, for what? 'Di ba? Pero sigurado hindi naman 'yan. Itong si Viancy talaga sumakay talaga sa trip ng hubby niya bago ang part 90. O press 1 sa mga sumakay sa barko. At sa kalagitnaan nalunod, kakaisip, bungar, wala anong mangyayari. Ito na ba 'yun? Tapos na ba? Hanggang dito na lang ba? Ay nako, hindi ko kaya. Ay nako, natutuwa ako actually sa mga komento ng ibang mga NC fans dahil sa isang short video clip na yun na nga, may pahayag si Kalinga Pido na sorry guys, ganito, sorry baka ma-disappoint kayo, may mga revelasyon, so on and so forth. Hindi kasi kapanipaniwala dahil medyo hindi pa nga tayo totally naka-move on kung anong mga nangyayari nung birthday ni Viancy, di ba? Actually, full charge pa nga eh. Hindi ko nga in-expect na meron ng part 90 eh. Kasi, ang akala ko talaga mga first week of October, second week, di ba? Pero laging, kasi okay pa tayo doon sa sa nangyayari sa birthday, lalo pat ang daming mga BTS, may mga upload din si Kalinga Pido. So, punong-puno or full charge pa rin, pati ang mga puso natin. Pero, biglang merong pasabog si Kalinga Pido. Pero okay lang, di ba? Yun yung it's a prank, napaprank tayo. So, ang sabi nito, ako lang gusto, syempre sa mga babae, big deal yan. Hindi ako tinatanggi, of course. Pero si Kalinga Pido so far naman, si Kalinga Pido talaga lahat ng yan eh. Parang dinidescribe talaga ni Viancy si Kalinga Pido dyan eh. Para bang, tingnan nyo ha, ako lang gusto, hindi ako tinatanggi, sumusunod, marunong makinig, alam makiramdam, mahal ako araw-araw, malambing, no cheating, no secret, no lies, pure love. By the way, Javi ay, nako, Javi ang pampakalma ni wifey, 'di ba? Alam agad ni Kalinga Pido kung ano ang kailangan niyang gawin. Kapag may craving si wifey, Javi is the key. O, 'di ba? Lahat naman tayo mga babae medyo pag may tupak, usually, ang bottom line yan is nagugutom lamang. Okay, pagkain is the key para ma-reset sa good mood ulit. And, sa dalawa, sa EDSI, sigurado ako na Jollibee ang pangpatanggal ng pampagana ng araw. Diba? So, ayan guys, feeling ko sa hugot na yan ni Viancy, there's no big deal at all actually. Kasi lang yan, naniniwala ako na tamang sumakay lang din siya sa pakulo ng nag-iisang Kalinga Pido, diba? And then siguro later on, parang nag-i-imagine or naiisip ni Viancy, hala, baka mas lalong yung mga liquid ay hindi makakain, hindi makainom ng tubig, dilita. Di ba? So, ayun, talaga naman ganyan naman talaga ang ginagawa ni Kalinga Pido kay Viancy. Kaya ang haba-haba ng buhok ng wifey na yan eh, di ba? Nakakahiya naman, hindi siya usually minamayday. Kalinga Pido is hindi niya gawain niya magpo-post sa kanyang FB. Pero one time nag-post siya ng picture kay Viancy, diba? Yung silang dalawa. And then lately parang lagi-lagi namang naka-thumbnail. So kung saan active si Kalinga Pido, doon naman niya pinaramdam ang kanyang pagmamahal. This is slowly flexing ba? This is my wifey. Ganon lang yon, Viancy girl. Pero alam ko naman na there's no big deal naman sa na yan. Kasi feeling ko copy-paste lang talaga yan. Pero yes, lahat naman yan ng mga sinasabi dyan ni Viancy is, though
medyo joke, pero sa mga babae talaga, sa ating mga babae, big deal din talaga yan. Yun yung gusto natin, 'di ba? Hindi natin yan usually sinasabi, hindi natin yan usually pinapakiusap kasi ang awkward. Pero sila na bahalang gumawa niyan. Pero depende din yan sa isang relasyon. Kasi may relationship naman na they don't care about kung anong sweetness about pagpo-post dyan sa Sokmed. Pero in reality naman, talagang andon yung real effort. Andon yung real, andon yung may, importante yung merong, pure love, of course, emotional intelligence, no secret, no lies, malambing, ikaw lang ang mahal, araw-araw, yon ang pinaka-importante. At syempre, assurance, at syempre, no kabit. No kabit. So, naniniwala ako na ang relationship ng dalawa ay hindi matamlay. Because may ginagawa si Kalingap Ido off-cam na si Beyonce or silang dalawa lang yung nakakaalam, silang dalawa lang yung mas lalong nakakaalam kung anong mga nangyayari sa relationship nila, of course, 'di ba? So maganda yan na alam naman natin na tayong mga fans, kung nakikita natin silang dalawang masaya, nagmamahalan, okay ang relationship, masaya na rin tayo. And then kapag nakikita natin sila na parang may nangyaring hindi maganda, doon din tayo nagsisimulang mag-isip ng negatibo. Pero syempre, pag-usaping EDSI, matagal na yung samahan nila, hindi yan basta-basta papakawalan ni Kalingap Ido. Panghabang buhay na yan. 'Di ba? Ayun. So, ayun lamang guys. Yun lang yung yun lang yung naiisip ko tungkol sa mahaba-habang post na yan ni Beyonce. Masabi ko na talagang hugot pero ginok time tayo. Pero may tama rin, 'di ba? So, salamat guys. Kayo comment down sa comment section kung anong naiisip nyo tungkol diyan.